Hello everyone! Nagkikrave po ba kayo sa isang dish na kagaya nito? Ito po ang tinatawag niting alupi dito sa Pilipinas. Ito po ang kadalasang niluluto ng mga parents po natin. Kaya ayan, simulan na po natin. Mas maganda po na fresh kasaba po yung ating gagamitin. Ayan, dahil meron po tayong tanim sa ating garden. Ayan, kumuha po tayo at ayan, binalata na po natin. Napakaganda po kapag fresh kasama po ang ating gagamitin dahil parang juicy po siya. Makakadagdag po sa lasa ng ating lulutuing dish. Kaya ayan, patuloy lang po tayo sa pagbabalat nitong ating nakuhang mga kasaba. Comment down below ka nga sa baba kung taga saang lugar ka para malaman ko kung hanggang saan aabot ang video na ito. Comment down below ka din sa baba kung taga saang lugar ka para ma-shoutout po kita sa sunod na aking video. Kung wala po kayong tanim sa garden nyo, pwede naman po kayong bumili sa market ng kasaba dahil meron naman po tayong mabibili kahit saan ng ganitong ingredients po natin. Mas mainam din kapag fresh kasaba po yung ating gagamitin dahil napakabilis lang po siyang balatan. Gaya po niyan. Diba? Di kagaya sa mga nabibili natin sa market dahil yung iba ilang araw na po yan na nakuha, so medyo dry na po ang kanyang balat. Ang kagandahan din po nito guys dahil fresh po yung ating ginamit, makikita po natin na hindi po siya yung parang may mga tawag nito parang kahoy na po siya dahil yung iba hindi mo namamalayan, akala mo fresh pa po siya pero yung dulo po pala niya parang kahoy na po at saka mahirap na po siyang i-grate dahil sumasagi na po sa grater. Kaya mas mainam po talaga na fresh kasaba po yung ating gagamitin para mas maganda po ang resulta ng ating lulutuing dish. At ayan na siya guys, tapos na po natin balatan lahat. Next naman natin gagawin is i-grate na po natin ito. Ayan, dahan-dahan lang po tayo dahil baka isama po natin ma-grate yung ating mga daliri. Sobrang trabaho po ang paggawa sa ganitong dish pero sobrang napakasarap naman po kapag ito ay inyo nang natikman. At ayan na nga guys, tapos na po natin ma-grate yung ating kasaba. Ayan, kung makikita po natin, ganyan po ang kanyang magiging itsura. O, diba? Parang medyo matubig pa po siya, pero gagawin po natin, isi-squeeze po natin ang kanyang liquid hanggang sa magiging dry na po siya. Ayan, eto na po ang mga ingredients na ating gagamitin sa ating lulutuing alupi. Meron po tayo ditong 6 cups na grated cassava. Squeeze na po natin yung kanyang liquid. 2 cups of brown sugar, 3/4 cup coconut milk, and 2 cups yung coconut meat. At syempre, hindi mawawala yung banana leaves na ating gagamitin para sa ating pagbabalutan ng ating mixture. Ayan guys, isi-spread muna natin yung ating in-squeeze na fresh cassava para mas scattered po sila, and then paghaluin na po natin ang lahat ng ating mga ingredients, isunod na po natin ilagay yung ating asukal,
yung ating young meat, coconut. Next naman is yung ating coconut milk. And then, syempre, i-mix well po natin para makombine po ang lahat ng ating mga nilagay na ingredients. Pero, much better po guys na kapag i-mix po natin ito, gagamitin na lang po natin yung ating kamay para maipaghalo po natin ang lahat ng ingredients na ating mga nilagay at ma-well combine po ang lahat ng lasa. Ayan. Patuloy lamang po natin itong paghalo-haloin hanggang sa ma-well combine na po silang lahat. Diba? Makikita nyo, itsura pa lang nakakatakam na. Parang excited ka na pong malaman kung ano po ang lasa nito. Ayan. Patuloy lang po natin haluin hanggang sa maging ganito na po ang kanyang consistency. Ayan na siya guys. Dahil halong-halo na po ang lahat ng ating mga mixture. Ayan. Isiside muna natin siya. And then, i-prepare naman po natin yung ating next na gagawin. Ayan. Mag-a-assemble na po tayo. Mag-measure lamang po tayo dito ng half cup ng ating mixture at ilalagay natin sa ating banana leaves. Yung banana leaves nga pala guys, ayan, napalitadahan na po natin yan sa apoy para hindi po yan mabilis punit. Ayan, ganyan na po yung ating gagawin. Ayan, i-roll po muna natin siya and then, ayan, make sure na maibalot po natin siya ng tama sa ating banana leaves dahil kung meron pong butas yung ating banana leaves, lalabas po ang lasa ng ating mixture at mababawasan yung lasa sa kanyang timpla. Ayan. Make sure po talaga na ganyan ang pagkakabalot po natin. Ayan. And then, gawa pa tayo ng isa. Half cup lang po talaga guys ang ating ginamit dyan para hindi po siya too much kalaki, hindi din po siya too much kaliit. Parang tamang-tama lang po ang size ng ating gagawing alupi. Dahil kadalasan po sa nakikita ko sa aking parents, yan lang man po ang tamang measurement sa kanyang paggawa ng mga alupi. Kaya ako, ang bilis ko po nakakuha ng idea para ayan, ako na po mismo ang kusang gagawa at alam ko na rin po ang paano gumawa ng napaka-special na alupi. And then, ayan guys, pagdikit po natin yung dalawang binalot natin and then tatalian po natin ito ng ating hinimay na banana leaves para hindi po mag-spread ang ating mga binalot na alupi. Ayan. Oh, diba? Ganyan lang po siya. Napakasimple lang po. Napakadali lamang po niyang gawin. Medyo matrabaho lamang po siya pero sobrang napakasarap po talaga kapag ito ay inyo nang natikman. Ayan, patuloy lamang po natin gagawin hanggang sa maibalot natin ang lahat ng mixture na ating nagawa. Ayan. Oh, diba? Kita niyo naman guys, ganyan lang po kasimple. Sundin niyo lamang po at mabilis din po ninyong makuha at kayo na rin po mismo ang makakagawa nito sa inyong bahay. Ayan, kuha ka lang ng banana leaves, lagyan mo ng mixture, and then i-roll mo ng konti para magiging pantay ang kanyang laki at ibabalot mo na po sa buong banana leaves. And then make sure to seal both sides ng kanyang dulo para magiging secure ang laman at hindi po lalabas kapag ito ay ating niluto na. As usual guys, gaya ng ginawa ko, yun din po, tatalian din po natin siya ng banana leaves para hindi po lalabas ang mixture sa ating binalot na banana leaves. Ayan. Ganyan lang po kadali, ganyan lang po kasimple. O, diba? Ano pang ginagawa nyo guys? Sundan nyo na ako para makagawa na rin kayo ng napakasarap na alupi sa inyong bahay. Ayan guys, o diba? Ang dali lamang po. Gawin lamang po natin ito hanggang sa matapos po nating maibalot ang lahat ng mixture na ating ginawa.
Ayan guys, naway nasundan po ninyo ang aking procedure kung paano po ang paggawa ng tinatawag na alope. Para makita ko na rin po sa inyo ang inyong mga ginawa din pong alope. Ayan, napakadali lamang po talagang sundan at mabilis po ninyong makuha dahil napakasimple din po ng mga ingredients na ating ginamit sa ating mixture. Kaya ayan guys, tara, gawa na rin po kayo. At ayan guys, nakagawa po tayo ng 12 balot dahil dalawang piraso po ang bawat balot po natin. So, nag-equivalent po ito ng 24 pieces sa lahat ng ating mixture. Ayan, next naman natin gagawin, ilalagay po natin ito sa ating pot. Hilira po natin siya para magkasya po ang lahat ng ating mga binalot na alope sa ating pan. Ayan. Pagkakasyahin po talaga natin siya dito para maging pantay po ang pagkakaluto natin sa kanila. Ayan. O, diba? And then, mag-add lang po tayo dito ng tubig. Lalagyan po natin siya ng tubig dahil ilalaga po natin ito para maluto po ang laman ng ating binalot na banana leaves. Dahil kapag hindi po natin lagyan ng tubig, for sure, masusunog po ang ibaba nito. Kaya lagyan po natin ng tubig, tatakpan at isasalang na po natin ito sa apoy. Lulutuin lamang po natin ito sa mahinang apoy lamang for about 30 to 40 minutes. Ayan. Pagkatapos po ng 40 minutes, ayan na po ang kanyang itsura. Medyo umiba na po ang kulay ng ating mga banana leaves. That's the sign po na luto na po yung ating nilaga na mixture. Ayan, kumuha po tayo ng isa and then titikman po natin para maipakita sa inyo kung ano po ang itsura ng ating ginawang alope. Ayan na siya guys. Diba? Dahan-dahan lamang po dahil baka mapasok po tayo dahil bagong luto lamang po yan. Bagong haon lamang po natin sa ating pan. Ayan. O, diba? Wow. Amazing. Ito na po yung ating ginawang special alope. Ayan o, diba? Itsura pa lang guys, nakakatakam na talaga. Ayan, titikman po natin. O, diba? Makikita po ninyo, umuusok pa po ang kanyang itsura guys. Ayan, o, diba? Titikman po natin para malaman kung masarap po ang kanyang lasa. Ayan, approve na approve po talaga dahil balance po ang pagkakaluto natin sa ating alope. At ayan guys, yung mga the rest na niluto natin, hahanguin po natin yan sa tubig para hindi po magiging mabasa ang laman ng ating mga binalot na mixture. Ayan, make sure po guys na patutuluin natin yung tubig sa ating pinaglagaan dahil para hindi po siya mabasa sa loob. Ayan. At ito na po yung ating final product ng ating special alope. O, ano pang ginagawa nyo guys? Ayan. Ready to serve. Kain na po habang mainit pa. Thank you for watching.